Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Proyekto ni Henry Alcantara galing kay Joel Villanueva. 40 luxury cars ni Diskaya galing nga ba sa smuggle? Lacson hindi aatrasan mga senador na garapal. Matapos umusok sa galit ang Pangulong Marcos kasama si Mayor Magalong. Matapos ngang makita at tinawag nilang useless na proyekto na gawa ng mga kontraktor kung saan 75% na kontrata kinikback ng mga kontraktor kasabwat umano ang mga opisyal ng gobyerno kung saan malala na talaga ang korupsyon. Samantala, matinding pag-amin ng mag-asawang Diskaya kung saan galing ang umaapaw na yaman. Abay BIR at BOC kinalampag, kailan pa kaya aaksyon? At Senador Villanueva at Henry Alcantara abay busog na busog sa di umanong mga proyekto galing sa gobyerno. Nako, abangan nyo po yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike po muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Hinihigta sa mga senador sa bantang masangkot sa anomalyang flood control projects. Ayon yan kay Senator Ping Lacson. May mga senador din kasing nagsisingit o nagsusulong sa amendments sa proposed national budget bukod sa mga miyembro ng House of Representatives. Sa ilang radio interviews, sinabi niyang posibleng nakikinabang ang mga ito ng sa hanggang 25% share ng pondo para sa flood control projects. Ang tawag sa kanila, funders o proponents ng insertions. Pero hindi pa sila mapangalanan ni Lacson dahil mas mahalagang mag-ipon muna ng ebidensya bago i-name drop ang kapwa mambabatas na posibleng sangkot. So ayan mga kaibigan, sa mga nanggigigil na dapat pangalanan na daw ni Senator Lacson, nila Mayor Magalong, itong mga sinasabi nilang mga politiko, ay ito po yung sagot, di ba? Kailangan talaga ng matitinding ebidensya bago nila pangalanan. Although naiintindihan naman natin mga kaibigan yung sentimento ng mga kababayan natin na dapat na talagang pangalanan itong mga senador, congressman at kung sino-sino mga alepores dyan. Abay, ang kailangan po natin talaga dito magtiwala sa ginagawang investigasyon nila Senador Lacson at kung sino-sino pa dyan mga kaibigan na makakatulong talaga para mapanagot itong mga kabalbalan ng mga politiko natin, lalo na yung mga makakapal na muka dyan sa Senado at Kamara. Ayon kay Lacson, may kanya-kanyang dahilan ng mga mambabatas pagdating sa insertions. Ilang halimbawa, ang pagtulong sa kanilang nasasakupan, pagtupad sa campaign promise o kaya naman para punuin daw ang sariling bulsa. Ang sinumang lawmaker na gumagawa ng insertions para sa infrastructure projects, pwedeng magkaroon daw ng karapatang pumili ng contractor para rito. Una nang pinanawagan ni Lacson na i-disclose o divulge kung sino ang proponent na aamyenda sa 2026 proposed national budget. Giit ni Lacson, mas madaling masusubaybayan ang mga anomalya kung transparent ang bawat insertion sa budget para malaman agad kung sino ang nasa likod ng posibleng ghost project. Tama sa isang naman. naunang exclusive Politico report, lumitaw na si Senate President Cheese Escudero ay naglagay umano ng mahigit 142 billion peso worth of insertions. Itong si Escudero mga kaibigan, tahimik ngayon sa gilid-gilid no? Hindi nyo nakikita nagsasalita ngayon to, hindi bumuboses Pero, nung panahon ng impeachment, mabilis pa sa alas 4 to kung mag-ingay para proteksyonan yung kanyang kaibigan si Sara Duterte. Pero ngayon naman mga kaibigan, eto namang kanyang kaibigan na si Boy Dila, yung bumuboses na lagi naguhugas kamay, na lagi niyang sinasabi wala daw siyang kinalaman sa mga kabalbalan sa mga proyekto sa Bulacan, lalo na yung flood control project. Nako. Ang Bulacan, nabalwarte ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang nakakuha umano ng pinakamalaking allotment na mahigit 12 billion. Agaran nitong tinanggi ni Escudero at tinawag na demolition job ng mga pabor umano sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bilang dating investigador, giit ni Lacson, dapat managot ang mga malalaking isda sa korupsyon. Dapat lang mga kaibigan, kailangan talagang makakita tayo talaga ng mga politiko na hindi lang dapat yung natatanggal sa kanilang pwesto, dapat talaga nakukulong mga kaibigan para hindi pa marisan. Tayo naman kasi mga kaibigan, naniniwala tayo na meron talaga mananagot dito. Unang-una na talaga dyan, mga kontraktor. Sigurado yan mga kaibigan, may makukulong dyan. Pangalawa mga kaibigan, mga district engineer, panigurado may makukulong dyan. Pero ang mahirap, mga politiko.
na nakaupo ngayon sa Kamara at sa Senado. Yan ang hinihintay ng lahat. Sana talaga mga kaibigan mangyari ito sa panahon ni President Marcos. Magandang iiwan niyang legasiya na mayroong mga protector, mga corrupt na politician ang talagang nakakulong. 'Di ba? Sarap sa pakiramdam mga kaibigan, no? Tulad na lamang nito mga kaibigan, si Villanueva. 'Di ba lagi niyang sinasabi, wala daw siyang kinalaman. Mapahanggang ngayon. Oo. Tapos yung mga supporter nito talagang pinagdidiinan. Talaga ba? Wala siyang alam? Ang dami na pong lumabas sa social media ng mga kasama nito. Pero itong matindi mga kaibigan, itong si Henry Alcantara, yung sinabi niya dito sa kanyang speech, aba matindi. Matindi yung pag-amin dito eh. Ito, pakinggan niyo mga kaibigan. Hindi lang po bilang district engineer ang accomplishment po na ito. Bilang isang taga-Bukawi po, ito po yung napakalaking bagay sa akin po personally. Well, totoo naman, naniniwala kami sa'yo, Mr. Henry Alcantara. Malaki talaga pinagbago ng pamumuhay mo. 'Di ba? Lalo na to mga kaibigan, pansinin niyo to. Yan Mr. Henry Alcantara, 'di ba? Nakapatek Philip. Tindi mga kaibigan, yung relo 11 million. 'Di ba? Talagang mababago talagang buhay mo. Naniniwala na talaga ako kay Sara Diskaya mga kaibigan. Para maging bilyonaryo ka talaga. Abay mag-DPWH ka. Sige, balik tayo dito mga kaibigan. So, pag po kinakausap ako ni Sen, ano ba yun, magkano pa kulang natin dyan? Kasi talaga po kinukulit siya. Anyway, eto na po tayo ngayon. Itong sinasabi po ni Henry Alcantara, ito po yung inauguration ng Bambang Binyang Poblacion Bridge sa pangunguna nga ho ni Senator Joel Villanueva at ng napatalsik at napalayas na ex-district engineer na si Henry Alcantara. Ang punto po natin dito, yung sinasabi ng mga ibang politiko na wala silang kinalaman dito, eto na nga ho, sinasabi mismo ni Henry Alcantara na laging tinatanong daw ni Joel Villanueva kung tapos na ba yung mga proyekto o kulang pa ba yung mga pondo natin, 'di ba? Kinukulit nga daw eh. So ibig sabihin talaga, totoo yung mga sinasabi ni Senator Lacson na talagang talamak yung insertion dyan sa Senado. Tapos sasabihin sa atin ng mga senador na wala daw silang kinalaman. Hugas kamay. Intindi nyo talaga. Isang matatag proyekto na inilaan ng ating butihing senador at ang kanyang pamilya. Dito pa lang mga kaibigan, malinaw na kung saan galing yung proyekto na yan kung sino yung nagpondo 'di ba? Hindi naman siguro magpapasalamat si Henry Alcantara kay Villanueva tapos sa pamilya nila, 'di ba? Pero ito nga yung matindi mga kaibigan Sa lahat ng ito kahit na nandyan na nga, 'di ba? Hindi naman AI yan, hindi naman natin gawa-gawa yan, 'di ba? Sabihin lang nila, hindi lang nila alam, hindi nila kilala. Dito pa lang mga kaibigan, malinaw na kung saan galing yung mga pondo. 'Di ba? Syempre, yung pondo galing sa taong bayan, 'di ba? Sa gobyerno. Pero sino nga ba yung nag-initiate niyan? Sino yung gumawa ng kapamaraanan para mapondohan yung proyekto diyan na pinagsasabi ni Henry Alcantara? Hindi ba si Joel Villanueva? Tapos mga kaibigan, sasabihin lang sa atin, hindi niya daw kilala. Wala daw siyang kinalaman. Wala daw siyang kilala ng mga mandarambong at mandurugas. Paano yan? Pinangalanan na nga yung si Henry Alcantara, pinaka-notorious na district engineer dyan sa Bulacan. Tapos sasabihin mo, Boy Dila, di mo kilala? Abay, mahiya ka naman. Tapos mga kaibigan, sinasabi ng mga ilang congressman at mga ilang senador na mula noon mapahanggang ngayon, wala naman talaga silang mga kinalaman sa anumang mga korupsyon. Lalong-lalo na sa pondo ng bayan. Yan yung mga pinapangalandakan nila. Pero ito mga kaibigan, total si Villanueva naman yung topic natin, si Henry at sa Diskaya. Abay, ito mga kaibigan, yung patungkol kay Villanueva. Ito. Ayon nga dito mga kaibigan sa article na to, Senator Villanueva ordered dismissed from public service over pork barrel. Ito yung panahon mga kaibigan kay Napoles, di ba? Na nakasama yung pangalan ni
ni Villanueva pero hindi siya nakasuhan. Pero mga kaibigan, way back 2016, si Villanueva daw ay nahaharap sa ongoing criminal cases sa Sandigan Bayan ng 2 counts of violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act and 1 count of malversation through falsification of public documents originating from misuse 10 million pesos in public funds which Villanueva used for ghost projects. Aba, matindi mga kaibigan, no? 2016, talagang nakadikit na yung ghost project sa'yo, Villanueva, sa mga questionableng NGO. Ayan mga kaibigan, ha. Eto mga kaibigan, 2016 pa, may issue na talaga itong si Villanueva ng corruption. Pero, ang sinasabi po lagi ni Villanueva, wala daw siyang kinalaman dyan at dismiss na daw tong kaso na to. Ayan yung sinasabi ni Villanueva. Ibig lang sabihin mga kaibigan na yung mga pinagsasabi ng mga ilan nating mga politiko, lalo ni mga congressman at mga senador, na tila akala mo talaga ang lilinis. Pero mga kaibigan, noon pa man may mga bahid na sila ng korupsyon, di ba? Pero lagi nilang sinasabi, dismiss. Pero yung iba dyan mga kaibigan, maliban dito kay Villanueva, meron pa nga dyan iba, dismiss nga yung kaso pero guilty naman sa bribery, di ba? Oh, yung iba pa nga dyan mga kaibigan, nasa listahan ni Napoles. Ano nga ba yung punto natin dito mga kaibigan? Ang sinasabi lang natin, huwag tayong maniwala agad sa mga sinasabi ng mga politiko sa harap ng kamera na wala daw silang kinalaman, malinis daw yung konsensya nila. Mga kaibigan, simpleng click mo lang, mag-research ka lang sa internet. Kitang-kita naman mga kaibigan yung mga patungkol sa kanila. Di ba? Ito yung mga ayaw po nila sanang marinig. Ito yung mga ayaw nilang malaman na isinisiwalat natin. Kahit naman sa totoo lang, open in public naman ito. Itong mga dokumento na to, itong mga article na to. Ito yung mga ayaw nila mga kaibigan, napapasok sila dito pag binabalikan natin itong mga to. Kaya nga mga kaibigan, di ba, mula sa mga politiko, mga congressman, mga senador, kung sino-sino pa dyan, mga mayor, governor, di ba, na mga sangkot sa mga korupsyon. Tapos, nalilink pa dito sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng DPWH, di ba, mga district engineer. Tapos, meron pa yung biglang yumaman, di ba? Dahil sa pagiging kontraktor sa DPWH. Abay, syempre, walang iba mga kaibigan. Yan. Walang iba, kundi si Sara Diskaya. Eto mga kaibigan talaga, matindi. Alam niyo yung tanong natin dito, bakit mapahanggang ngayon ay hindi pa talaga iniimbestigahan ng BIR? Pati ng BOC mga kaibigan, ng Bureau of Customs. Yung mga luxury cars niya na di umano'y galing sa smuggle. At ang nakakatawa dito, kailangan pa ba ng ebidensya? Eto na nga mga kaibigan, inamin niya na nga. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nung nag-DPWH kami. Hindi ba sapat to mga kaibigan na red flag? Hindi ba sapat ito na pag-amin na naging bilyonaryo sila dahil sa pagiging kontraktor sa DPWH? Tapos nagpapaniwala pa yung mga ilang kababayan natin na galing sa hirap itong mga to. From rags to riches, na nagsipag daw, talagang nagkayod. Grabe mga kaibigan, kapal ng mukha, sa totoo lang. Marami tayo mga kababayan, ang talagang dala-dalawa, tatlo-tatlo yung trabaho para lang talagang maiahon yung buhay nila sa kahirapan. Pero sa totoo lang mga kaibigan, hindi tayo aabot ng ganitong level ng yaman. Bilyonaryo? Kahit pa 10 siguro trabaho ko mga kaibigan basta gawin ko ng tama, hindi ako magiging bilyonaryo. Meron tayong kilala na from rags to riches tulad ni Manny Pacquiao. Pero naman mga kaibigan, ang tindi nun. Kailangan pa talaga mabugbog yung mukha mo, di ba? Yung katawan mo bago ka maging bilyonaryo. Etong mga to, sa DPWH pala, yung susi para lahat tayo maging bilyonaryo, yumaman. Kaya naman hindi maiwasan ng mga kababayan natin na magtanong, nasaan na yung aksyon ng BIR at BOC? Kailangang imbestigahan na. Baka naman kulang pa itong pag-amin nila. Eto pa Gano'ng kadaming project yun sa isang taon? Noong time na yun, parang 10 yata, masaya na tayo. Parang dati noon, pag umabot na kami ng mga 15 million. Wow. Na maliliit. Parang mas maganda pala na kumuha ka na ng mga isang malaki o dalawang malaki para yung pagbabantay at monitor mo, dalawa lang halos. Kaysa kumuha ka ng 10 malilit na tag 5 million.
Isipin nyo yung mga kaibigan, maliliit. 50 million, maliliit. Ibang klase talaga pag bilyonaryo, no? Eto, anong Malaking project na nagawa nyo na nagpabago ng buhay niyo? Actually, marami kasi nagsunod-sunod eh. Sunod-sunod na. Nagsabay-sabay pa nga eh. Yan mga kaibigan, ano pa ba yung kailangan nating dyan, hukayin sa buhay ng mga diskaya? Sila na nga mismo umamin, no, di ba? Wala naman silang iba pang negosyo na pwedeng magpayaman sa kanila. Maliban lang sa pagiging kontraktor sa DPWH. Kaya nga mga kaibigan galit na galit ang taong bayan sa mga katulad nito di ba? Kasi nga mga kaibigan, pliniplex pa. Nakala mo talaga no, galing talaga sa hirap. Na talagang kumayod. Pero hindi mga kaibigan Sila na mismo nagsabi. Galing sa DPWH. Kaya marami mga kaibigan yung nagagalit na talagang itong mga kontraktor, mga district engineer, na kailangan talagang managot yan. At syempre, dapat talaga na may makita tayong makulong na mga politiko, na mga trapo. Buti na lang talaga mga kaibigan, hindi nanalo itong si Sara Diskaya, no? Kung hindi, abay madadagdagan na naman tayo ng mga trapo ng mga politiko, di ba? Ngayon mga kaibigan, gusto lang natin sagutin yung mga nagsasabi na bakit nga ba finiflex ni Sara Diskaya o itong mag-asawa na to yung kanilang bilyong-bilyong pag-aari, no? At itong mga luxury cars nila. Well, simple lang mga kaibigan, yung sagot ko dito. Nung panahon kasi na ito mga kaibigan, panahon ng eleksyon di ba? Kasi tatakbo siyang mayor. Ang gusto niyang iparating sa ating lahat mga kaibigan, lalong-lalo na sa Pasig, di ba? Gusto niyang iparating na, eto ako si Sara Diskaya. Bilyonaryo ako. Iboto niyo ako kasi nga, hindi ako mangungurap. Yan yun mga kaibigan Yan yung siguro mantra niya di ba? Kasi nga, marami na siyang pera, bilyonaryo na siya. Kaya kahit i-flex niya yan, ang magiging pananaw ng mga kababayan natin, eto, boto natin to. Mayaman na to Hindi ito mangungurap. Pero again mga kaibigan, buti na lang talaga at hindi nanalo ito. Nako, kailangan talaga dito managot syempre, pero again mga kaibigan, kailangan dumaan sa tamang proseso. Due process pa rin, di ba? Kaya naman mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.